Magandang araw po sa bawat isa. Ako po ay nangangaral sa inyo ng serye tungkol sa Live the Way Jesus Lived. At ito po ay kaugnay sa mission ng Iglesia ng True Bread Christian Fellowship. At ito ay nais kong banggitin sa inyo. This church exists to help every believer develop into the likeness of the Son of God Jesus Christ. This church exists to help every believer develop into the likeness of the Son of God Jesus Christ. Ang tanong ay, ikaw ba ay lumalago sa katulad ng ating Panginoon Kristo? At dapat ay alam natin na sa bagay na yan, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at ng mga batas ni Kristo na aking ipinapangaral sa inyo, ay dapat ay lumalago tayo sa wangis ng Panginoon Kristo, sa kanyang karakter, sa kanyang attitude, sa kanyang motive at sa kanyang trabaho. At isa marahil na dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi lumalago sa katulad ng Panginoon Kristo ay hindi siya sumusunod sa Panginoon o kaya ay ang mga mensahe ay hindi niya tinatanggap ng may pagkaseryoso. Maliban na lang po kung kayo naman ay nasa ibang iglesia at ang mga mensahe na inyong napapakinggan ay walang kaugnayan sa bagay na ito sapagkat alam naman natin na maraming iglesia ay iba naman ang kanilang mga layunin sa kanilang mga miyembro. Nais kong ipaalala sa inyo na sa paghahangad na maging katulad ng Panginoon Kristo, ang ating dinidil sa atin, sa iglesia, ay ang mga kasalanang nasa sa atin. Alam natin na tayo inililigtas ng Diyos mula sa kasalanan sa tatlong bahagdan. Tinatawag nating justification, sanctification, and glorification. Yung justification ay pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan nung tayo ay sumampalataya sa mabuting balita at sa ngayon tayo ay nasa proseso ng sanctification na inililigtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng tulong ng banal na Espiritu. Gayon din naman na ipinangako ng Diyos na ipinagkaloob niya na ang lahat ng bagay na ating kailangan para sa bagay na yan. At yung huli na tinatawag na glorification o redemption ay kapag kainalis na tayo ng Diyos sa presensya ng kasalanan. Mabigat po ang bagay na ito at nais kong sabihin ito sapagkat kung mapapansin nyo ay talagang ang mga mensahe rito ay tumatalakay upang matulungan tayo na lumaya sa anumang kasalanan sa ating buhay. Nais kong basahin sa inyo ang Efeso 5:27 na ganito ang sinabi. And to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So ito ang hangarin ng Panginoon sa atin na kapag kasi ay dumating ay may haharap niya ang iglesia sa Ama na walang mantya, walang kulubot o anumang bahid, kundi ito ay banal at walang kapintasan. So ano po ang gagawin ng Diyos sa hangaring yan? Talagang mabigat po ang bagay na ito, pero magaganap lamang po ito sa mga mananampalataya kapag ka napapakinggan nila ang tunay na salita ng Diyos. Sa pahayag 19:7 at 8, ganito ang sinabi. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and the bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's people. So kaugnay po doon sa Efeso ay makikita natin na pareho ang nais ng Diyos sa mga talatang ito na ang kanyang iglesia ay handang-handa sa pagharap sa kanya. Sa pangitaing ito ni Juan ay sinasabi rito na ang babaeng ikakasal ay ginawa niyang handa ang kanyang sarili. Ngunit kung papansinin ninyo, baka po makita ang bagay na ito noong mga nagsasabing wala ka nang gagawin kundi umasa sa kalinisang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Pakinggan po ninyo, ganito po ang sinabi.
Fine linen, bright and clean was given her to wear. At pagkatapos ay sinabi niya, fine linen stands for those righteous acts of God's holy people. Nangangahulugan ito na ang mga tunay na pinili ng Diyos ay gumagawa ng mga matutuwid na gawain at yung bagay na ito ay kino-convert sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ng mga bagay na katanggap-tanggap sa Kanya. Sapagkat nais kong makita ninyo na may gagawin pa rin ang mga pinili ng Diyos at may gagawin din ang Diyos sa bagay na ito sapagkat wala naman tayong gagawin sapat para maging karapat-dapat sa Diyos. Basahin ko pa po ang ikalawang Pedro 3:14. So then, dear friends, since you are looking forward to this, that is the new heaven and a new earth after God will end this world. Ito po ang sinasabi niya. Ulitin ko po. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Marahil ay hindi na kailangan ng napakaraming paliwanag diyan, kundi tayo ay inuutusan niya na maging handa na iwasan na magkaroon nga ng bahid, ng dungis, ng mantya. Ninanais ng Diyos na tayo ay nagpupursige sa kabanalan. Sa 1 John chapter 3 verse 2 and 3. Sabi niya, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Ayan po, ipinapakita rin sa atin na sakalang tayo maging ganap na katulad ng Panginoong Hesukristo kapag siya ay dumating na. Pero hindi yan nangangahulugan ng pagpapabaya, kundi pagpupursige sa kabanalan at sa katwiran. Kaya nais kong sabihin sa inyo na kapag mayroon kayong mga mangangaral na hindi talaga kayo tinuturuan tungkol sa pagiging katulad ni Hesukristo, layuan nyo ang mga taong yan. Siguradong papayapain nila kayo sa inyong mga kasalanan, hindi kayo magpupursige na maging katulad ng Panginoon Kristo, hindi nyo sisikaping magpakabanal, makampante kayo sa kanilang pananalita, i-entertain nila kayo, at ilalagay nila sa panganib ang inyong buhay. Kaya ulitin ko, layuan ninyo ang ganyang mga tao na bagamat matatamis mananalita, ay ilalagay naman nila sa panganib ang inyong kaluluwa at sayang po ang inyong pagiging relihiyoso. Sa pagkakataong ito, dahil ang hangad natin ay ang katulad ng aking sinasabi na maging katulad ng Panginoong Kristo, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa kanyang pribadong buhay. The secret life of Jesus Christ. Secret life is what God is more concerned about us. Ulitin ko po yan. Secret life or our secret life is what God is more concerned about us. Parang katulad yan ng ating espiritu na doon talaga tinitignan ng Diyos, doon siya nagko-commune, tinitignan niya kung ito ay talagang naghahangad na maging katulad ng ating Panginoon Kristo. Our spirit is our inner man. And that is who we really are. Alam naman natin that we always tend to impress people. Laging may tendency ganon. At kapag hindi tayo naging maingat, talagang gagawin natin ang bagay na yan. Pero doon sa talagang nagmamahal sa Diyos at naniniwala sa buhay na walang hanggan, ay talagang iginigive up nila na sila ang maitataas, sila ang makilala, sila ang mapapurihan, kundi ang Diyos na dakila. Ang bagay na yan ang kinamuhian ng Panginoon sa mga tagapanguna ng relihiyon sa Israel. Ang laging paghahangad na hangaan sila tanggapin ng mga tao, subalit alam naman natin na yan ay kinokondena ng Panginoon sa kanila. Ang mga tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, subalit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Yan ang sabi ng unang Samuel
16:7 sa ikatlong bahagi nito. Habang ito ay pinag-iisipan ko, ay maalala ko na meron pala tayong video doon sa Bible School tungkol sa buhay ng Panginoon Kristo. Tinignan ko ang mga bagay na ito at nandoon yung pinamagatan kong The Hidden Part of Jesus' Life. At nakita ko nga na ito ay may kaugnayan sa aking tatalakayin ngayon. Kaya't ang gagawin ko po ay kukuha muna ako doon ng bahagi ng mga videong ito, subalit hindi ko po alam kung ito po ay pagpapatuloy ko sa susunod na mensahe para sa atin. Kaya ngayon ang gagawin po natin ay panonoorin po natin at maingat na pakinggan ang mensahe mula doon sa videong yon, The Hidden Part of Jesus' Life. Ito po yung bago siya pumasok sa ministeryo at ito na po siya, panoorin po natin. Sa buhay ng Panginoon Kristo, para sa mga masikap pag-aral na siyang makilala ng malalim na kaparaanan, ay marami po silang katanungan tungkol sa panahon ng kanyang pagkabata hanggang sa siya ay lumabas sa ministeryo. Katulad ng aking natalakay sa nakaraang video, ay napakaliit na bahagi ang naikwento sa kanya ng ebanghelistang si Dr. Lucas upang meron tayong malaman tungkol sa kanyang kabataan. Marahil ay ating naitatanong, siya ba ay mahilig makipaglaro sa kanyang kapwa mga bata? Siya kaya ay nagkagusto rin sa mga dalaga nung siya ay nandirito? Siya ba ay nanligaw? Lahat ng mga bagay na ito ay wala po tayong makikita na sinasabi ng Biblia. Ang mga ilan na nagkakahaka tungkol sa bagay na ito ay dumating sila sa punto na sinasabi na nagkaroon ng karanasan ang Panginoon Kristo sa babae. Ako'y naniniwala na ang Panginoon ay hindi po isang bakla o kaya ay walang umuusbong na pagnanasa sa kanya sa babae, subalit lahat ng ito ay isinakripisyo niya alang-alang sa ipinapakita ko sa inyo na nais niyang pagtuunan ng kanyang buhay. At ito ay walang iba kundi ganapin ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Alam niyo po, maaari lamang po tayong magbigay ng ating mga tinatawag na insight o kuro-kuro. At tandaan po ninyo ang isang katotohanan na lahat ng yan kapag hindi sinulat sa Biblia ay maaaring tama, subalit maaaring namang mali. Malalaman lang natin na ang mga bagay na ganyan ay talagang mali sapagkat hindi po siya bahagi ng pangarap, plano at buhay ng Panginoon dahil meron po siyang mahalagang mission sa mundong ito na siyang pinagtuunan ng kanyang buhay. Upang makatas natin o makakuha tayo ng kaisipan sa bahagi ng kanyang tagumpay, ay marami tayong dapat ikonsidera. Ang tradisyon sa kapanahunan ng Panginoon, ano ang ginagawa ng isang tao na nagkakaedad na hanggang 30 na hindi nag-aasawa, ano ang mga nakaugalian ng tao sa kapanahunan iyon. Sa Panginoon naman ay titingnan natin ang kanyang background. Halimbawa po, siya ay taga Nazareth o tumira po siya sa Nazareth na isang lugar na mukhang magulo at ang mga tao ay mahirap hanapan ng kabutihang gawain sa kanyang kapwa. Nasasabi ko po yan sapagkat doon sa chapter 1, nang pag-usapan ang Panginoon na siya ay taga Nazareth, ay nasabi ng isa sa kanila, Nazareth, is anything good come from Nazareth? Na ang ibig sabihin, ang lugar na ito ng Panginoon sa Nazareth ay wala pong gaanong umuusbong na mabuting tao. At nakapagtataka na doon magmula ang Mesiyas. Kaya naman po, siya ay tinawag na Jesus of Nazareth. Iko-considera din natin ang mga pinagkakakitaan sa mga panahon na yon, ang kanilang mga kabuhayan. Kalimitan po sa panahon na yan, malamang ay wala pong gaanong businessman. Ang mga ilan sa kanila ay mga magsasaka, nagtatanim ng mga prutas, gulay, mga nag-aalaga ng hayop, mga negosyante ng mga maliliit na bagay,
At para sa Panginoon, siya po ay naging isang karpintero. Wala pong Hudyo na naging pulis o sundalo. Mukhang sundalo lang po ang meron sa kanilang kapanahunan. Pero para po hindi magkaroon ng kapangyarihang magrebelde ang mga Hudyo, ay hindi po sila pinapayagang maging sundalo. Maaari kung sila'y Roman citizens na malamang ay yung katulad ng mga lumapit kay Juan Bautista sa Luke chapter 3, sila po ay mga sundalo, pero ako'y naniniwala na yan ay mga Roman citizens kung sila ay mga Hudyo. Kaya kung meron tayong mga nais makita sa buhay ng Panginoon o nais natin ungkatin ang kanyang natatagong buhay, ay makikita lamang po natin ito sa resulta ng siya'y lumabas na sa publiko. Maalala ko tuloy ang pumanaw na si Kobe Bryant. Isa po siya sa mga umusbong na magaling na player ng NBA. Mayroon po akong napanood na video tungkol sa kanya na nung siya pala ay 2 taon pa lamang ay humahawak na po siya ng bola. Iginawan siya ng kanyang ama na dati rin basketballista ng kanyang laging mapagpraktisan. At nung siya ay 7 taong gulang, ay kailangan siyang dalhin sa Italy upang doon na manirahan. Hindi ko pa matandaan kung 5 o 7 taong gulang. Bumabalik-balik din naman siya sa kanyang pinagmulan sa Amerika. Subalit dahil ang kanyang ama ay isa na pong pot sa panahon na yan doon sa Italy, ay upang mabantayan si Kobe, ay kailangan kasama niya ang kanyang ama. Dumarating sa pagkakataon na nung 7 taon si Kobe Bryant ay excited na siyang maglaro, subalit hindi siya mga katulad niyang mga bata. 7 taon lamang po. At siya ay naghahamon ng one-on-one sa mga manlalaro na malamang ay pinagtuturuan ng kanyang tatay. Nandun ang kanyang tinatawag na passion. Kung hindi po natin alam ito, ay akala natin normal lang na dumating sa punto na napakagaling ng taong ito. Pero kung babalikan po natin ang kanyang nakaraan, ay makikita natin ay meron pala siyang inilaan o inipon o pinagpaguran na kalaunan ay kanyang inani. Sinasabi ko ito upang makita natin at isipin na kung ano ang Panginoon nung siya ay lumabas sa mundong ito, ay dahil na rin sa kanyang naging buhay na hindi po naisulat sa banal na kasulatan. At yan po ang ating tinutuklas sa video na ito, the hidden part of Jesus' life. Sa ating pong talata sa John 21:25, sabi po diyan, Jesus did many other things as well. If any one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. So yan po ang ating focus sa video na ito. Tuklasin kung ano ang malamang ay pinaggagawa ng Panginoon nung siya o nung bago siya lumabas sa publiko. Bakit naging ganito ang kanyang buhay? Bakit ganito ang kanyang narating? Bakit naging tagapagligtas siya ng buong mundo? Nang ibig ko sabihin ay naging matagumpay siya upang tugunan ang kanyang mission na ito. Kung titignan po ninyo ang inyong module, ay ito po yung ating letter A. He lived with a purpose. Nabanggit ko na rin po yan, nasabi ko na rin po yan sa mga naunang video, pero ito po ang tinutukoy ko ay yung kanyang eternal purpose. Of course, pareho lamang po, pero titignan po natin muli ang bagay na ito. Sinabi ko po na isinabuhay niya ang kanyang layunin. Alam niyo mga kapatid, marami po ang nagsasabi kung ano-ano ang mga layunin ng buhay ng isang tao, lalo po sa mga katulad kong mga ngaral. Sapagkat napakahalaga ng layunin ng buhay ng isang tao. At ang layunin na yan ay hindi yung layunin mo, kundi yung layunin ng Diyos. Sapagkat sinabi nga po, many are the plans in a man's heart, na ang ibig sabihin ay meron tayong mga personal na pagpaplano, but it is the Lord's purpose that prevails. Kung kaya nating tanggapin na ang ating mga sariling plano o layunin sa ating buhay ay mga temporaryo lamang na maaari nating makamtan o hindi, subalit anuman ang mangyari ay hanggang dito lang yan sa lupa,
At ang mga layunin ng Diyos ay pangwalang hanggan, ay nararapat lamang na i-considera natin ang bagay nito, pag-isipan natin maigi. At kung naniniwala tayo, nakabahagi tayo sa plano ng Diyos na yan, ay lalo natin dapat pagpursigihan ng sa gayon ay maging matagumpay tayo na maganap ang layunin na ito. Sabi po ng Marcos, Kabanata 10, talatang 30 o 45. For even the Son of Man did not come to serve but to serve, and to give His life as a ransom for many. Diyan po ay makikita natin ang isa sa mga layunin ng buhay ng Panginoon. At kung aaninagin po natin, pansinin po ninyo na itong layunin na ito ay mukhang hindi po kaaya-ayang layunin. Hindi ito pangarapin ng maraming tao. Dahil ang sabi niya rito, ang anak ng tao ay naparito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. So kung titingnan natin ang ating mga plano, ano ang ating plano? Ang plano ng maraming tao, nais nilang maging boss. Ibig nila na sila ay titingalain. Ayaw nila na sila ay pasasailalim sa iba. Hindi ganyan ang Panginoon sapagkat hindi yan ang kanyang plano, kundi ang plano ng kanyang amang nasa langit. Pero makikita natin na ang layunin ng buhay ay kalimitan nag-involve ng kahirapan, paglilingkod. Ang ibig ko sabihin ay yung mga pangwalang hanggan. Ngayon, kung gusto mo yung mga temporaryo, ay talagang pangarapin mo na ikaw ay nasa itaas, pinaglilingkuran ka ng tao, pinagtitimpla ka ng kape, nais mo na ikaw ang sikat at hindi ka nahihirapan. But the eternal purposes, when we have them, can be, and I believe it is with the Lord Jesus Christ. That it involves service to others, difficulties, not preeminence, sacrificial, to be able for us to finish it well. At ang kabuuan nito, it is a God-glorifying purpose. Tandaan po natin yan. When your purposes are eternal, it is a God-glorifying purpose. At ang isang maganda sa Panginoon Kristo ay makikita natin na tinapos niya ito. There was a focus on His part. There was determination, there was direction, there was sacrifice. Not only difficulties, but it did involve losing His own life. At kapag kaganyan ang ating mga layunin sa buhay o ang ating layunin sa buhay, masusukat natin ito sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mga aktibidad, sa ating prioridad. Lagi pong magkasama ang dalawang yan, ang aktibidad at prioridad kung nais mo na marating ang iyong hinahangad na destinasyon. So that is activities, priorities, and destiny. Ito po ngayon ang nais kong i-consider natin. Ang Panginoon Hesus ang ating forerunner. Nang ibig sabihin, siya po ay nauna sa atin. Katulad po ni Juan Bautista sa Isaiah 40 verse 3, he was considered a forerunner of the Lord Jesus Christ. Nauna po siya sa Panginoon. Kalaunan ay sumunod ang Panginoon sa Kanya. Jesus, our forerunner, He is our lead, He is our guide, and we must have to follow Him. At kung titingnan natin ang layunin ng buhay ng Panginoon sa pangwalang hanggan, ay halos wala pong pinagkaiba ang layunin ng ating buhay. Kaya nga po, tinawag din siya ng ating panganay, na kung tayo ay kanyang mga kapatid, ay meron po tayong malaking pagkakahambing sa kanya. Kawangis natin siya. Marami tayong pagkakahawig sa kanya. Kasama na po diyan ang layunin ng ating buhay. Pupunta po tayo sa letter B. At ang nakalagay po diyan is Jesus was a diligent person. So with that purpose, now makita po natin na hindi lamang po yung aking mga naunang binanggit sa inyo na mahalaga para magampanan ang layunin ng kanyang buhay. Pero dahil ang pinag-uusapan natin ay ang kanyang tagumpay, ay isa sa mga bagay na nais kong makita natin ay ang pagiging masipag ng Panginoon.
Minsan ay nabanggit po niya sa Juan 4:34, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and finish His work." Nang ibig sabihin, ang fulfillment ng Panginoon o ang kabusugan ng Panginoon ay matapos niya ang ipinapagawa sa Kanya ng Ama. Sa atin po, ang trabaho ay pabigat. At tandaan natin na kaya tayo nagtatrabaho ay para makakain. Pero para sa Panginoon, ang pagganap sa mga gawain ay Kanya ng kabusugan. Maalala ko tuloy na nung siya ay 12 taon, yung nakita natin sa nakaraang video, na nung maiwanan sa templo, hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng pagkain sa loob ng 3 araw. Doon pa lang po sa kabataang ito ay ipinapakita niya na ang katotohanan ng sinabi niya ito, "My food is to do the will of my Father," sapagkat hindi yon ang kanyang inuuna, ang pagkain. Ang prioridad niya ay magampanan ang kalooban ng kanyang Amang nasa langit. Nang pumasok din po siya sa ministeryo, ay makikita natin na naipagpaliban niya ang 40 days na walang pagkain at tubig sa disyerto. Bagamat diyan po ay pagsubok pa lamang sa kanya, subalit nagpapakita na rin ng paghahangad na makuha ang tulong ng Ama sa lahat ng kanyang gagampanan sa mundong ito. Isa pa sa sinabi ng Panginoon sa John 5:17 ay ganito, "In His defense, Jesus said to them, 'My Father is always at His work to this very day, and I too am working.'" Ako'y naniniwala, mapabahay, mapatrabaho sa kanyang pagkakarpintero, at nung siya ay nasa ministeryo na, ay pare-parehong nagpakita ang Panginoon ng kasipagan. At hindi lamang po kasipagan, kundi yung focus sa kanyang layunin. Sinabi pa niya sa John 9:4, "As long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work." Bagamat ito po ay idiomatic expression ng Panginoon, ay isang bagay na ipinapakita niya na kung trabaho ay trabaho para sa Kanya. Focus po siya katulad ng aking sinasabi sa inyo. May 3 talinghaga po sa Mateo 25 na doon ay makikita natin ang ilang bagay na ikapapahamak ng mga nagsasabing mga tagasunod o mananampalataya ng Panginoon Kristo. Yung pong unang talinghaga ay tungkol sa mga birhen na kung saan yung 5 ay mga mangmang, sapagat tila naging tamad sila na lagyan ng langis ang kanilang ilawan, at nang dumating ang lalaking ikakasal ay napag-iwanan sila. Lalo tigit ang pangalawang talinghaga na kung saan ito ay ang 3 tao na binigyan ng talento. Yung isa na binigyan ng isa, nang dumating ang kanyang pagsusulit tungkol sa talentong ito at humarap sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya, "Panginoon, ako po'y natakot sa inyo. Alam ko po na kayo'y mahigpit, kaya ang ginawa ko ay hinukay ang talento na ibinigay mo sa akin." At ano ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Tamad at masamang alipin. May takot, may alam, subalit dahil walang ginawa, tinawag siyang tamad at masamang alipin. Larawan ito ng ating mga kaloob ng Banal na Espiritu na hindi natin ginagamit para sa ubasan ng Panginoon o sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Na diyan ay sinasabi niya na lahat ay mananagot sang-ayon sa kakayanang ibinigay ng Diyos sa kanila, na hindi nila ginagamit dahil ayaw nila o kaya ay tamad sila. Alam niyo po, ang totoo, maraming Kristiyano ang naghahangad ng gift ng Holy Spirit. At dun sa gift na ninanais nila, una, sila ay yayaman, sisikat, at walang ginagawang pagsasakripisyo. Tandaan po ninyo ang katotohanan ito. Any gift from the Holy Spirit involves your determination and refuse any popularity, at of course, yung ating pagiging masipag. Yung mga sinabi kong yan ay hindi po ganyan ang pananaw ng marami sa gift of the Holy Spirit. They want to become popular, they want to get rich,
and they want to do nothing through the gift of the Holy Spirit to them. Isa po yan sa palatandaan na hindi totoo ang gift na yan na galing sa Banal na Espiritu kapag ganoon ang nangyayari sa taong nagtataglay ng ganyang tinatawag na kaloob. Isa nga po sa bahagi ng tagumpay ng Panginoon ay yung kanyang pagiging karpintero. Jesus established His identity as a carpenter. Establish po yung inyong blanco dyan. Bagamat ito ay temporaryo po na kalaunan ay alam natin na hindi na po niya binalikan mula nung siya ay umalis, ay pansamantala po na naging bahagi ng kabuhayan ng pamilya ang bagay na ito. Sipin po ninyo ito. Wala pong sinasabi ang Biblia kung kailan namatay si Jose. Na kung ang Panginoon ay hindi po natutong maging karpintero, ay hindi po siya naging malaking tulong sa kanyang pamilya. There was no any miracle until He entered the ministry. Tandaan po ninyo yan. Until that the Holy Spirit came unto Him, that miracles also came. Pero ang punto ko po rito, mga kapatid, bilang panganay ang Panginoon sa kanyang mga kapatid o sa kanyang pamilya, ay kailangan po niya na tumulong sa kanyang ama. At dahil sinabi ko na hindi sinasabi ng Biblia kung kailan namatay si Jose, sapagkat tila makikita nyo na sa panahon na nung siya ay ipako sa krus, ay hindi na nababanggit si Jose. Hindi rin binanggit ang kanyang kamatayan. Ni wala tayong mabasa tungkol sa dialogo ni Jose maliban doon na nung siya ay pagbuntis at itakas na papunta sa Ehipto, bukod doon ay wala na. Kung kaya't ang Panginoon ay kailangan matutong magkarpintero sa kanyang sarili. Sabi nga sa Mateo 13:55, isn't this the carpenter's son? So nung una po ay tinatawag siyang anak ng karpintero. Later on, sa Mark 6:3, sabi niya, isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son? And the brothers of James, Joseph, Judas, and Simon, aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Ang nakikita ko po rito ay hindi lamang po ipinapakita sa atin kung ano ang buhay ng Panginoon. Nais din niyang makita natin na bago po siya pumasok sa ministry, kung siya'y tamad, magiging tamad po yun sa ministry. Tingnan po ninyo ang katotohanan ito, mga kapatid. Wala pong tinawag ang Panginoon na tatamad-tamad at maging alternative niya ang ministry. Nakuha po ba ninyo yun? Nakuha po ba ninyo yun? Ulitin ko po. Wala pong tatamad-tamad, walang trabaho, walang magawa sa buhay na tao ang tinawag ng Panginoon sa ministeryo para lamang may pagkaabalahan. Alam niyo kung bakit ko binibigyan ng diin ang bagay na yan? Ay sapagat marami po sa atin na kapag kang tao ay walang trabaho, hindi makapasok sa trabaho, walang ginagawa, ay sasabihin natin, maglingkod ka na lang kay Lord. Magpastor ka na lang. Yan pong mga taong naging ganyan ay silang mga naging problema sa ministry. Sapagkat kalaunan, wala na ang ginagawa, ay gusto pang mapadali ang lahat ng bagay, lalo higit sa madaling kabuhayan. Maalala ko yung kasabihan, lalo na sa Amerika, they wanna hire people na tamad. Bakit po? Sabi ko, sapagkat ang mga tamad, gusto nila ay trabaho, lahat ng trabaho ay papadali. At may katotohanan po ang bagay na yan, sapagkat nakikita ko yan sa mga kabataan. Gusto nila na agad ay matapos ang kanilang trabaho. Punta po tayo sa letter D. At ang sabi po dyan, Jesus prepared Himself for the time of ministry. Jesus prepared Himself for the time of ministry. Alam po ng Panginoon na hindi po ang kanyang destinasyon ay pagkakarpintero. Nagtataka na naman po ako sa mga prosperity preachers na sinasabi nila na ang Panginoon Kristo ay merong business na furnitures, carpentry furnitures.
At dahil doon, siya po ay mayaman. Alam niyo, ito po yung insight na meron pong mga kasagutan ng Biblia. Yun daw, business na yan ay iniwan niya sa kanyang pamilya. So isipin niyo po ang katotohanan ito. How could these people, I mean the brothers and Jesus' mother, Mary, focus to God or in their relationship to God kung ang kanilang kaabalahan ay business? Kung ang Panginoon ay meron pong mga katulad nitong sinasabi ng mga taong ito ay baka po hindi niya maiwanan kalaunan kung siya ay naging mayaman sa mga bagay na yon. Subalit kung titingnan po natin ang buhay ng Panginoon, kaya siya ay hindi mapigilan ng kahirapan sapagkat sanay po siya sa hirap. Niloob ng Ama na siya ipinanganak sa panahon ng mahirap na buhay. Dahil kung maluwa ang buhay ng batang si Jesus mula sa kanyang kapanganakan, ay malamang wala itong pagsasakripisyo. He will become a murmurer, he will become a complainer, and would always seek for easy money kapag yun ang kinalakihan ng Panginoon Kristo. Ngunit ang totoo ay alam ng Diyos ang bagay na ito, kaya pinalaki niya ang kanyang bugtong na anak sa ganitong uri ng buhay, mahirap na buhay, upang masanay siya sa pagsasakripisyo at hindi niya pakanasaing mabuhay sa mundong ito ng pangwalang hanggan, katulad ng marami na maluwa ng buhay dito, komportable ang kanilang buhay dito, hindi magawang maghanap sa Panginoon ng totoo dahil sila ay kontentong-kontento na sa kanilang buhay. So Jesus prepared himself for the time of ministry. Physically, he was on top form. Hindi po siya nag-gym, hindi niya pagtutuunan ng pansin ang mga bagay na yan, doon lamang sa kanyang trabaho at sa kanyang mga ginagawang paglalakad sa kanyang kapanahunan, ay sapat na para ang Panginoon ay maging malusog sa kanyang physical na pangangatawan. Bukod pa doon ay ang mga tamang pagkain na ibinibigay ng Diyos sa mga Hudyo na nandoon sa mga batas na ipinagkaloob kay Moises. Sapat na po ang mga bagay na yan na disiplina sa pagkain, sa pamumuhay, sa mga pagtatrabaho, nang sa gayon sila ay maging malusog physically. Jesus was also emotionally prepared. I mean, hindi po siya emotion. He lived in the truth. He believed in the Word of God, not on his instinct, not based on his emotions, what he felt, what he saw, what he heard. He was firm in his will, decisions, and heart in what is written in the Word. Pinangibabaw niya ang espiritu niya kaysa sa emosyon niya. Jesus would cry. Jesus would sympathize with hurting people. Those were emotions. Pero kung titignan po natin, ay pinangingibabaw po niya ang kanyang will sa truth ng salita ng Diyos kaysa sa kanyang emotion. Alam niyo, marami pong emotional dahil sa ganito. Hindi sila nagdidesisyon na tumayo laban sa kasalanan. And then at other times, he would go to God and they would have to feel the presence of God. They would have to be very emotional rather than to say, I need to forsake sin, I need to stop this, and I need to live for God. Kaya naman, sasabihin ko sa inyo, ang mga iglesia na napupuno ay yung punong-puno ng pagtugon sa mga emotional na tao. Nais ko lang po ikot ang John 4:24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. By worshiping God, it's not by emotion. It is by our spirit that no one would see. And it is based on the truth that it must be done by our will. Decision from our will to say, to do what we know about the truth. At ang unang-una natin dito is that he was prepared spiritually by seeking the Father of understanding or knowledge, and then understanding, and then revelations from the Father. Alam niyo, marami pong Kristiyano, ang kanilang mga ginagawa
ay tinatawag nilang waiting on the Lord. Mukhang maganda pong pakinggan na ano ang ginagawa ng mga Kristiyanong ito, that they would go into a solitary place. Wala pong masama dyan. To be alone with God. But to be there to wait on what the Lord says to you, and then not seeking the scriptures, it will become very emotional. Nakita ko po marami na ganito, kakanta-kanta doon, Lord, I seek for you, I'm waiting for you, Lord, and then hallelujah, 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 I speak to my heart, Lord. Pero ang totoong hinihintay niya ay puro pabor sa kanya. Baka pag yan ay pinag-usapan ng Panginoon ng mabigat na bagay ay hindi niya paniniwalaan na sa Diyos. Makinig po kayo rito. Sa tuwina na nagsasalita ang Diyos sa tao, ay itinatali niya ang kanyang sarili sa kanyang salitang iyon. Hindi po mahilig ang Diyos sa ganon. Ang ginawa niya, He has the Word of God, believe the Word, and experience His promises with those words. Mas naniniwala po ko sa ganon. Kung ano ang pinangako ng Diyos dito, ay tutuparin niya, hindi siya magsisinungaling. And I have experiences of those. Isa sa mga bahagi ng tagumpay ng Panginoon ay yung sa ating letter E. Jesus waited for the right timing. Jesus waited for the right timing. Waited po yung blanco ninyo. Isa po sa bahagi ng buhay ng Panginoon ay hindi po padalos-dalos. Kung siya po ay padalos-dalos dahil sa kanyang emosyon, pero kahit sa pananalita ng Panginoon, ay makikita natin that He is so conscious about timing. Sa Mark 1:15, ganito po ang sabi niya. The time has come, He said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. So ano po kaya yung hinintay ng Panginoon para siya ay pumasok na sa ministeryo? Na siya kaya ay magkaedad ng 30, na matupad ang inilarawan ni Moises sa kanyang buhay, na handa na siya sa paglilingkod sa Ama. Personally, hindi ko po alam kung ano po ang hinintay niya na timing pagdating sa pagpasok sa ministeryo. Marami po akong naiisip sa bagay na yan. Pero lahat ng bagay na yan ay nakasalalay sa Ama sa panahon na yan. Ang Ama ang kailangan niyang hintayin kung kailan siya papasok sa ministeryo. At ang lahat ng yan ay may kaugnayan sa mga magaganap, kaganapan, at hanggang marahil ay sa pagdating ng Banal na Espiritu sa mundong ito. Pansinin po ninyo at marami pong mga talata dyan na nagsasabi na ang Panginoon po ay very conscious sa timing. Pero kung bubuin po natin ang lahat ng ating napag-aralan, ay makikita po natin na ang tagumpay ng Panginoon ay hindi po pakuya-kuyakoy, naghihintay ng darating na pagkakataon at umaasa na lahat ay ibubuhos sa kanyang pangangailangan. Hindi po. Ang lahat ng bagay ay pinaghanda niya. Handang-handa siya sa kanyang mga gagawin. At sa lahat ng walang kabuluhan ay malamang sinasabi niya, no. Kaya't nung lumabas ang Panginoon, kung ano siya, sa panahon na yan na nakikita siya ng mga tao sa kanyang kapanahunan, ay bunga ng kanyang tagumpay. Nais kong iugnay ito sa buhay ng mga nasa New Covenant. Alam ba ninyo na ang unang itinuro ng Panginoon ay ang mga sikretong buhay ng mga mananampalataya? Kung ano ito? Ang una ay tungkol sa kanilang kalooban. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Ang punto ko diyan ay yung sikreto sa loob mo, nakauhawan sa Diyos na hindi makatotohanan sa mga relihiyosong tao. Ang mundong ito ay punong-puno ng mga tao na puro pakitang tao. Gusto nila na lahat ng makarelihiyosong ginagawa ay nakikita, napapansin ng tao at napaparangalan sila. Pero pagdating sa mga tunay na anak ng Diyos,
ay sikreto sa kanilang kalooban. Nang magturo ang Panginoon ng tungkol sa pagbibigay, huwag ipaalam ang ginagawa ng iyong kanan sa iyong kaliwa, na nangangahulugang sikreto rin ang bagay na ito. Nagturo siya ng panalangin na kailangan ay huwag gayahin ng mga pagano, ang mga ipokrito, na dapat ang pananalangin ay hindi pakitang tao kundi isang sikreto sa pagitan mo at ng ating Diyos. Ganyan din na sa pag-aayuno na dapat ay halos walang nakalam. Ngayon ay maaaninag natin kung bakit itinago itong buhay ng Panginoon na ito, ay sapagkat talagang wala pong nakakita na nung siya ay maghanda sa kanyang paglabas sa ministeryo, lahat ay tago ng sa gayon ay makatugon ang Ama ng punong-puno ng biyaya at pagpapala. Kumusta ang iyong sikretong buhay? Ano ang tinatago mo? Masama ba o pagpapalago sa relasyon mo sa Diyos? Magandang araw po. Ang biyaya ng Diyos ay sumasa atin. God bless. Okay, so mula po doon sa ating video na pinanood ay nais ko pong magbigay ng mga ilang punto para hindi po ninyo makalimutan o kaya kung may maidadagdag pa po ako. Pero kung papansinin po ninyo, ang aking tinalakay ay doon lamang sa panahon na ang Panginoon Jesucristo ay wala pa sa ministeryo. Nangangahulugan na yung kanyang sikretong buhay kapag siya ay nag-iisa doon sa panahon na siya ay nasa ministeryo, ay hindi pa po natin natatalakay. Ipanalangin po ninyo na ipakita sa akin ng Panginoon ang mga punto na ibibigay ko sa inyo sa mga bagay na yan. Katulad ng sabi ko, nais ko pong magbigay ng mga ilang punto mula sa ating napanood para ito ay hindi natin makalimutan. Makikita natin, una sa lahat, na napakahalaga ng layunin ng buhay ng isang tao sapagkat iyan ay direksyon ng Diyos na ginawa para sa atin. Hindi natin mababago ang purpose ng tao, ang Diyos ang naglagay niyan. At gayon din naman na ang Diyos ay naglagay ng goal kung paano natin ma-attain yung layunin niyang yon para sa atin. At yan ay Christ-likeness. Para maalala po ninyo, ang layunin ng Diyos para sa tao, dahilan kung bakit niya nilalang ang tao, ay upang palitan yung mga anghel na nagrebelde doon sa kanyang kaharian sa langit. Yun ang talagang dahilan, yun ang talagang layunin ng Diyos. Kung meron pang mga ibang layunin na nakikita tayo, ay medyo minor na po yan. Paraan lang yan para kumabit doon sa talagang main goal o main purpose ng Panginoon para sa tao. Yan ay makikita natin sa dulo ng Biblia na pagsasamahin ng Diyos ang kaharian na nandoon ang mga anghel, pero ang mangunguna ay ang anak ng tao na sumagip sa tao. Hindi siya katulad ng mga anghel nung siya ay nagkatawang tao, pero nakakahigit siya sa lahat ng bagay sa ngayon. At doon tayo ikinabit ng Diyos. Doon ang ating patutunguhan. Isasama tayo ng Diyos sa mga anghel na yan para sa iisang kaharian sa walang hanggan. Sa ngayon ay makikita natin na isa lang ang paraan ng Diyos, Christ-likeness, sapagkat yun ang kanyang bugtong na anak na siyang modelo para sa atin. Tingnan nyo ito. Kapag ang isang Kristiyano ay nire-reject niya ang Christ-likeness, para na rin niyang nireject ang Panginoon ng Biblia, ang Panginoong Jesucristo ng Biblia. Sapagkat maraming Jesus. Meron pong Jesus na iba sa Biblia sa 2 Korinto 11. Pero nais kong makita nyo ito. Kapag ka naman pinapababa natin ang standard ng Christ-likeness, ay nangangahulugan ito na ibang Jesus ang ating daladala. Ulitin ko yung dalawang yan sapagkat yan ay napakahalaga. Kapag ka
nire-reject mo ang Christ-likeness, yung totoong Christ-likeness, kung si Kristo ay nandirito, ire-reject mo rin siya. Kapag ka binabago mo ito, sapagkat alam ko na para sa mga tao, mataas ang standard na ito ng Diyos na gawing modelo sa atin ang kanyang bugtong na anak, kaya't ang ginagawa ng marami ay binabago nila ito, minomodify nila ito, nang sa gayon ay kayang abutin ng tao. Yan ay ibang Jesus. Isang bagay pa, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, hindi natin kayang abutin yung Christ-likeness na yon. Pero pagdating ng anak ng Diyos, sakalang tayong maging ganap na katulad niya. Pero hindi naghahangad ang Panginoon ng 99%, 99.9%, 99.999%. Ang kanyang hinahanap sa atin ay buong buo. Yun lang. Hindi natin kayang ma-attain yun, pero yun ang hanap ng Diyos. Wala tayong magagawa dyan. Kaya dun sa mga nagbababa ng standard, mananagot kayo sa Diyos. Ulitin ko, doon sa mga nagbababa ng standard, binabago ang Christ-likeness o kaya binabanggit lang ang Christ-likeness, malaki ang pananagutan nyo at hindi kayo gumagawa ng alagad ng Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo ang katotohanan yan. Yan ang katotohanan dito. Hindi natin kaya na abutin ang 100% na Christ-likeness, pero hinahanap ng Diyos ang ating 100% na ibigay sa Kanya. Kailangan nating maunawaan ang bagay na ito sapagkat napakahalaga ng kaalaman sa pag-attain dito. Colossus 3:10 o kaya ay sa 1 Peter o 2 Peter 1:3 has given us everything we need for a godly life through the knowledge of Him. Yan po ang makikita natin sa 2 Peter 1:3. Mahabang proseso yan. Kaya huwag kayong magmadali doon sa mga nagmamadali at naghahangad ng kung ano-ano, ay mawawala kayo sa tamang landas. Isa pa ay kailangan mag-focus tayo at i-prioritize ang goal na ito. Actually, yan ang binabanggit sa Efeso 4:13. Na ganito ang sinabi, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Not partial about Christ. Fullness of Christ. Yan ang goal ng bawat totoong tagapagturo. Sa bagay na ito ay lagi tayong aasa sa banal na Espiritu, kaya hindi tayo makapagmalaki kahit kailan. Kailangan natin ang kanyang biyaya na siyang gagawa sa ating buhay. Isa pa ay kailangan nating yakapin. Manatili tayo, anuman ang mga pagsubok, sipagan natin, sapagkat nakikita ko marami ay umaayaw, tumatalikod nito. Huwag tayong manghinawa at gumaya sa mga taong ito. Ulitin ko po sa inyo, marami na akong nakikita na kahit tumagal pa ng ilang taon sa pagpupursige sa Christ-likeness, kalaunan nalungkot ako sapagkat nais nila na bumalik sa dati, ibaba ang standard dahil sila ay nagmamadali ng kung ano-ano o kaya ay nalulungkot sa mga tao na umaayaw din sa pagpupursiging ito. Huwag tayong maaakit sa anumang bagay sa mundong ito. If we want to be Christ-like, alam natin na kahit anong alok ng diablo sa Panginoon, He never had the desire. He never had the desire to attain or to get anything from this world. Maging ito man ay papuri ng tao. Sa ating pong pagwawakas ay nais kong basahin lamang sa inyo ang 1 Peter 1:13 to 17. 1 Peter 1:13 to 17. Kayo na po ang bahalang mag-aninag, maraming katotohanan sa mga talatang ito kaugnay sa tinalakay dito. Basahin ko po. 13. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Christ is revealed at His coming.
As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here with reverent fear. Sumagana po sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw sa lahat ng mga kapatid ko kay Kristo.